So 8 plus 3, 11 reporters. Nobody saw me. Nobody heard me. It is as if I did not exist. Sobrang cringe na itong sinabi ni Marcoleta na to. Ano, para siyang bata na nagre-reklamo na hindi siya pinansin. Sir, abogado ka, tandaan mo na. Ba't ka nagka-tantrums? I never expected na he will go this low. Na maski yung hindi pagpansin sa kanya ng media, ay papatulan niya. Hindi ko ma-imagine na bababa sa ganitong level si Marcoleta. It's actually quite pathetic kung iisipin mo. It's a bit pathetic to think na may ganitong angulo si Marcoleta. Panoorin natin to. There was a huge rally on January 13. I am part of that rally because I was one of the speakers. I spoke for about 1 hour. January 14 or the next day, it was supposed to be reported by the broadsheets, by Philippine Inquirer. Yung slogan niya. Yung slogan, Balanced News, Fearless News. What the hell? I was not there. I was not even mentioned. It is as if I did not exist. There were 3 reporters who wrote that report. Andun ang pangalan because I kept the particular publication. With all due respect now, Philippine Star. What was the slogan? Truth shall prevail. And there were 8 reporters who reported that particular incident. So 8 plus 3, 11 reporters. Nobody saw me. Nobody heard me. It is as if I did not exist. The Senate President who was not there, na nagbigay lang ng konting text message, he earned 8 paragraphs. And several politicians who were there were not invited, but they happened to be there. All their names were mentioned. Wow. But the guy who spoke for at least an hour and provided the context of that rally. Cringe. Ang cringe nun, guys. Sobrang cringe. Sobrang cringe na itong sinabi ni Marcoleta na to. Ano, para siyang bata na nagre-reklamo na hindi siya pinansin. Nandiyan kasi si Amy something, I forgot her last name, na siya yung editor-in-chief ng Philstar. Tsaka, so, di ko alam, Philstar ba yung minention niya o si Inquirer? Either way. Totoo, yun, no? Philstar yan eh. Yung isa dyan, yung katabi ni Ed Lingaw sa kaliwa. Philstar yan. Inquirer pala, Inquirer. Akala ko nagre-reklamo siya dahil dun sa report ng Philstar. Pero kasi yung isa doon, sa kausap niya dyan, editor-in-chief ng Philstar. Pero si Inquirer yung reklamo. Okay lang naman, wala problema. Iyakin ka pa rin. Ang pangit, mga kotsero, kasi para siyang batang nagtatantrums. Sir, abogado ka, tandaan mo na. Ba't ka nagtatantrums? Ano nangyari? Kasi alam niyo, mga kotsero, sabi ko nga sa inyo, ito si Kong Marcoleta, isa po ito sa mga lawyer politicians na tinitingala ko talaga, aminado ko dyan, mga kotsero. Hindi ko itatanggi yan. Tinitingala ko talaga yan si Kong Marcoleta. Before. Noon. Hindi na ngayon. Pero noon, kasi mga kotsero, isa siya sa mga tumutok dun sa sa ABS-CBN Isa siya sa mga congressmen na talagang ginisa si Katigbak, si Carlo Katigbak. Ginisa si Lopez. So, he did a lot of things that are quite impressive. And then to go this low, bumaba ka sa ganung level. Sa level natin ngayon, bumaba ka sa ganung level, Kong Marcoleta. What happened to you? Pinagmamalaki mo yung sarili mo na ABS-CBN killer, tapos ngayon ganito ka na lang? Wala na. Ganito ka na lang ngayon. Nagmamakaawa ng pansin ng mainstream media. Nagagalit pag hindi pinapansin ng mainstream media, nagtatampo. Tapos ngayon, sasama loob mo pag hindi ka pinansin. Why? Why, oh sir? Why, oh why? Mga nadidikit talaga kay Digonggong, sumasama ang timpla. Sumasama ang timpla sa buhay. Basta pag nadidikit kay Digong, you had your chance, Kong Marcoleta. Nagkaroon ka ng pagkakataon na maging mahalaga sa takbo ng administrasyon. Iniwanan mo yung administrasyon For walang rhyme or reason. Basta ganun lang. Basta ganun lang yan. Ba't iyakin tayo dyan, sir? Ba't ka namamakaawa ng pansin? Alam niyo, mga kotsero, kasi ito lang yan Kapag may ginagawa kang tama, papansinin ka. Pag may ginagawa kang mali, papansinin ka pa rin kung relevant ka. Pero ngayon, itong ginagawa ni Marcoleta, it just means na you're not relevant. Even if you spoke for 1 hour sa rally ng INC. Ganun talaga. Pag relevant ka, papansinin ka. Sisiraan ka. Ganun talaga yun. It is what it is. Kasi kung hindi ka relevant, hindi ka talaga papansinin. Kahit anong effort mo dyan, hindi ka papansinin. It just means, mga kotsero, na wala talaga. Hindi niya kailangan pa magpapansin. Kasi kahit anong pagpapansin ang gagawin niya, walang maikinig sa kanya. Ang akin lang, mga kotsero, papansinin ko siya sa isang bagay. Kasi, hindi lang kasi dito natapos itong issue na to sa pagpapapansin. Meron pa siyang isa na sinabi na para sa akin ay mas malalim. So, tutukan natin yung mas malalim. Ito, mababaw lang ito papansin stuff Panoorin natin. With you, recently, yung sinabi niyo pong there's no such thing as a West Philippine Sea. Creation by us. By the Philippines. The problem is that
Ang dali nila kasing maggawa ng ano eh. We should provide the context because otherwise baka maligaw na naman yung mga tao. Merong nagsabi, one of the resource persons is the CICC. CICC is Cybercrime Investigation Coordinating Center. Kasi daw yung mga vloggers, pati yung sigalutan natin sa West Philippine Sea is a subject of blogs and whatever, blogging, if that's the term. And then sabi nung executive director, and I think he was right. He said, Mr. Chair, I think we have to empower our people. There's a great need to educate our people in this part of our world because even yung mga vlogger nako-consume na ano po yung ano natin, sabi niya gano'n. So, kasi they were talking about deepfakes, they were talking about fake news and so on. Sabi niya, if we can educate all our people, kahit na po maglagay sila ng fake news dyan, makikita kagad ng tao. Outrightly, makikita ng tao because they are educated. So, di sabi ko, sir, I think I will support you. Totoo naman yan. But, you know, the issues surrounding this troubled sea, baka hindi mo alam kung gaano complicated to. We're not talking of our domestic law only. We're talking about public international law. So you think you can do this without the help of most, if not all, the agencies of government connected to this. Hindi naman yun I'm ang with sinabi you. mo eh. For example, sabi ko, Hindi naman yun ang sinabi niya eh. Wala siyang sinabing ganun sa hearing. there is no such thing as West Philippine Sea because it's only a creation by us. What does that mean? When I said it's a creation by us, tayo lang nagkakaalam. It all started the Administrative Order number 29. Tapos gumawa tayo ng batas that our exclusive economic zone, yun ang ating West Philippine Sea. There is nothing wrong insofar as we are concerned. Pero makikilala ba yung West Philippine Sea kung tayo lang? The subject matter is a worldwide dispute. Bigla na lang na gano'n yung isang Commodore, it could be a traitor. Can you imagine? O sabi ko, Pero ninindigan mo pa rin yan? whatever is his name. Sabi, Pero ninindigan pa rin niya yung sinabihan dyan ni Commodore Tariela na traitor siya? Nagharap na kayo. Harap-harapang sinabi sa'yo ni Commodore Tariela na hindi kanya tinawag na traitor. Binasa pa sa kanya, binasa pa sa kanya yung actual quote ni Commodore Tariela doon sa hearing. Paninindigan mo pa rin na tinawag kang traitor? Manilin lang ka talaga. Ano to? Parang drama nila Digong. If you say a lie 1,000 times, it will become a fact. Ganun ba? Ganun ba yung drama mo? Meron tayong international law na sinusunod. Ang tawag ay UNCLOS or United Nations Convention on the Law of the Seas. Nakapirma din si China dyan. Bakit ang pinapalabnaw mo na claim ay yung sa Pilipinas, hindi yung sa China? Eh yung sa China, 800 nautical miles ang layo nila sa Pilipinas. Bakit ang pinapalabnaw mo na claim, Congressman Marcoleta, na tumatakbong senador? Ang pinapalabnaw mo na claim ay yung atin, hindi yung sa China. Dapat ang ipaglaban mo yung sa atin. So bakit sa pagsabi mo na fake news na sabihing mayroong West Philippine Sea, pinapalabnaw mo yung claim ng Pilipinas eh? Tumatanggap po ba tayo sa China? Kasi parang political suicide itong ginagawa niyang to eh. This is actually political suicide. Alam niyo kung bakit? Most Filipinos prefer candidates who will defend Philippines over disputed waters. Gano ang sinabi ng survey ng SWS. 78% ng mga Pilipino ay boboto sa mga kandidato na pabor sa posisyon ng Pilipinas laban sa China. Take note ha, pabor sa posisyon ng Pilipinas laban sa China. Hindi pro-China. Is this political suicide? Congressman Marcoleta, kasi sa amin walang problema eh. Kung gusto mong patayin yung political career mo, walang problema. Patayin mo yung political career mo. Huwag mo na lang idama yung interest ng bansa. Huwag mo idama yung interest ng mga Pilipino diyan sa West Philippine Sea. Tapos ngayon, magsasalita ka sa media, sasabihin mo, hindi ako pinapansin ng media, hindi ako pinapansin ng media. Ito ba yung dahilan kung ba't nagsalita ka na hindi atin ang West Philippine Sea? Or wala tayong claim sa West Philippine Sea dahil hindi nakarehistro sa International Hydrographic Association Organization? Ito ba yung dahilan kung bakit ka gumawa ng ingay? Dahil hindi ka pinapansin ng media? How pathetic, Congressman Marcoleta. I've never seen a politician go this low aside from you. Congressman Marcoleta, sure na ang pagkatalo mo. Huwag kang bababa sa party list ha. Sana, kung may natitira ka pang dangal at total naman, may ego ka kasi hindi ka pinansin, masama loob mo eh. So obviously may ego ka at may pride ka. Total naman, panindigan mo tong kandidatura mo hanggang matapos.
Huwag kang bababa sa party list tulad ng ginawa mo nung panahon ni PBBM. Nung matatalo ka na, dahil talo ka sa survey, ginawa mo, nag-withdraw ka, bumalik ka sa party list. Dahil kapag ginawa mo yun, wala nang respeto sa'yo ang taong bayan dahil sa comment mo sa West Philippine Sea, tatanggalan mo palalo ng respeto ang sarili mo dahil dyan, sa kabalbala na pinagsasabi mo.